Okay, time check 1:57. Yan na yung LP na nuit po natin sa weekdays, 1 week. Yan na, ito medyo pinatuyan natin at nakita nyo balot na balot ng lumot. Itong tanghalin tapat at tignan nyo yung bulas ng palay, parang kaabono pa lang yan, kaya napakainam. Ito naman yung lead natin na ikwan, yung punlaan yan, yung binunot natin yan, may planting distance na 1 feet by 1 feet. Ayan, medyo mapapansin nyo sa naunang naitanim sa late na nawahuli ng 3 days, mas nakabulas na yung naunang naitanim. Ayan na yung palay natin. At ang protocol natin ngayon ay less inputs, less abono, zero herbicide, less insecticide, less fungicide. Ililis natin lahat dahil tignan nyo naman yung presyo ng talo tayo. Presyo ng palay ngayon ay 11 pesos, may 9 pesos pa. Yung nag-PM sa atin na kamag-anak namin na taga Ramos family, taga Cagayan. Biruin nyo yan, 9 pesos, talon-talo po tayo. Tignan nyo kabilis yung photosynthesis at yung lakas ng sikat ng araw ay gustong gusto ng ating mga tanim para buminat ng mabuti. Ayan, medyo pinatuyuan natin at tignan nyo ang laking bagay. Yung sinabi ko sa inyo na isang araw ay napakalaking bagay yung matuyuan. Unlike sa katabi natin, nagre-recover pa rin, 1 week na. Week na yon, ganun pa rin, hindi pa kumapal. Kaya makikita nyo na kung gaano ka ganda yung linalatag natin protocol po sa inyo. Yan, puntahan nyo lang sa YouTube channel. Tagal na hindi tayo nakapag-upload. Tignan ko kung makakapag-upload tayo para ma-update naman yung mga taga-subaybay po natin dyan na umaani na rin ng maganda. Yan, nakabinuksan ko to, padrin yan papunta dun sa nakahiwalay, pabagsak dyan sa likod ng piggery para may time din na matuyan ito. Kaya may tubig lang ngayon, matubig yang 1, 2, 3, 4, 5 hanggang gubat yung pail, hanggang gubat ito. Pinadrinan na natin itong dalawa dito sa harap. Ayan, ito medyo malalim, ayaw madrin kaya nahuhuli, pero ang ganda mag-uumpisa na yan sa 10 to 12 days, magsusuwi na po yan. Ang maganda dyan ay sumasabay yung pagbinat. Okay, may planting distance tayo na 25 by 25 at 20 by 30 dito. Ayan, yan yung 30, halos dalawang dangkal at 20. Okay, sharing is caring, napakaganda. Maraming salamat. Ayan o, nakasuwi na ng 3. 1, 2, 3, 4. 4 na, susuwi na. 1, mapansin nyo yung mga maliliit, 2, 3, nakasuwi na. Ito naman yung planting crop standing dito sa likod para makita nyo na. Ayan, nagkukan na yan. Tignan nyo yung dahon ay parang kutsay na, sa Ilocano yung onion. Udyat yan na magpapalabas ng sowi, mag-i-start na magpalabas ng sowi pag ganyan. Napakaganda oh. Okay, tignan nyo parang kabibitaw pa lang natin ng abono. Kaya sa itsura ng palay natin na ganyan ay kahit hindi muna tayo magbitaw ay may sapat na. Sapat pa rin yung binitaw natin na abono sa starting, sa basal or paupo. Mayroon naman tayong pang hold ng sustansya, yun yung hypercompost, at pangparami din ng microbes, at pangpaganda ng lupa rin. Yan, dalawang yan, hypercompost at yung YM. At meron din yan nakamix na
na potassium humate sa YM, kaya kompleto na po yan. Okay, yan dinidrin natin yon. Kita nyo, naririnig nyo. Ang layo na ng pagitan natin sa katabi, oh. Hindi pa nakalayo yun kasi magre-recover pa lang. Ang tagal mag-recover, kaya yung pagbinat nahuli na siya, paglago nahuli na. Yun yung conventional farming. Okay, sharing is caring. Marami po tayong gagawin dito. Yan na. Parang 20 days na nga yan. Yan yung ganyan na natindig na malay sa week old natin. 20 days yan sa katabi natin. Okay, yung 15 days old natin, 30 days yan sa katabi natin. Yung mga ka-agritipits, teams, time check 9:10 at 1 week itong palay natin ngayon. Yan, pinakawalan ko yung tubig nito papunta doon. Bali, papakawalan na natin mula doon. Wag lang doon sa dalawa sa gubat dahil mataas doon. Pinakawalan ko na yung tubig nito, pabagsak natin dyan. Makapal naman na yung malalaki na yung mga nandyan sa nakahiwalay. Punuin na natin yan kahit umapaw. Yan, pinakawalan natin to, drainade. Tapos nakita nyo doon, hinulipan ko na yon para umarangkada na. Ayan, ito bali yung na-drain na natin, 1, 2, 3. Tapos yan, punong-puno yan. Nakatapos yung katabi natin, maninilaw din yan. Yan, punong-puno yan. Tapos tinanggal ko na yung harang dahil sobra yung tinanggal ko muna dahil sobra yung tubig dyan sa mga pinitak nila. At ito, tignan nyo, nainitan ay maglulumot na. Papakawalan na rin natin to para may time naman na matuyuan. Dahil doon, tinanggal ko muna, walang doon kahit isang araw lang na matuyuan naman. Malaking bagay yun para maging strong yung puno at may sapat na oxygen sa natin. Tawag doon, may sapat na oxygen sa lupa natin at sa bandang ugat. Ayan, papakawalan natin to. Dito, bagsak muna natin to. Ayan, tagad na natin. Ayan, pakinabangan naman natin. Hindi consider losses yan dahil sa palayan lang natin naglalaro. Ayan, nakahulipan ko na ito doon banda. Ginawa ko, tinundusan ko na lang ng marami doon banda kasi mauhuli na talaga, umarangkada doon. Tinundusan ko ng mga 3 to 5 puno bawat tundos na yung mga paisa-isa. Tinagdahan ko na. Napakaganda na yun, oh. Ang naging analysis natin sa nalagyan natin ng manure, ito unang pinitak, nalagyan yan. Tapos doon banda yung 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 5 lang pala yung nalagyan natin. Halos 6,000 lang. Mas maraming lumot. Pero sa arangkada ay hindi pa natin dahil slow release naman yan, manure. At may sapat na sustansya pa naman yan natin. Yung lupa ay, kaya tignan nyo, napakaganda. Iba yung arangkada ng LB 908 natin ngayon. Talagang loaded yung lupa. Bukas, kung sakaling magta-transplant na yung katabi natin doon, kasi ang dami naman tubig, puno, ito naman, ibababa natin unti-unti itong sapat na yan, na ibaba natin konti yung tubig na pinang-trap ko. Tignan nyo, ang laking bagay, nagdakil nga banag sa Ilocano. Yung ginawa natin pilapil na matibay yan, dahil ang lalim na, ganyan na. Mapansin nyo, daming tubig yan at salitan yan. Okay, ibababa natin konti para dyan naman yung kung sakaling magpapatanim na yan, ibibitaw na natin yung 4 bags per hectares na 16-20 natin at magkakarga na tayo ng urea. Yung K ay wala pa dahil may sapat na tayong K sa early stage. Okay, yun yung Dayami, galing sa Dayami, galing sa potassium humate, sa hypercompose natin at sa YM. Kaya tignan nyo, yan yung 1 week natin, 20 days na sa mga katabi natin yung ganyang palay. Okay, kagaya nun, nakare-recover pa lang yung mga nauna dun, 10 days na mahigit. Itong katabi natin, 1 week na, hindi pa naka-recover. Ganyan yan, na alam na natin yan, kabisado na natin yan. Okay, ganun lang, sharing is caring. Maraming salamat. Happy farmers.
Mga ka-agritibis, ka-farmers, ka-manalon, ka-magsasaka, time check, 5, mag-alas 6 na. Dito, ikot muna tayo ngayon, iikot ko kayo bago tayo magtrabaho. At ang gagawin lang natin ngayon ay, tawag doon, tignan ko kung may mga bakante pa, ipipinis na natin, yan dadaanan ko yan. Or wala nakikita ko wala na. Ang gagawin na lang natin ay i-control yung, tignan natin kung may dumadaloy ba na tubig doon, kasi bukas naman patatamnan yun ay okay na. I-control yung tubig, dapat bukas ay ito yung puno, pwede natin ibaba dito. Nakita ko walang tubig dito, ibig sabihin natibag yun. Nabuksan yung kung doon, kaya naubos yung tubig nito. Tignan nyo yung soil nyo, napakaganda. Loosen na, tapos malambot. Topsoil, malambot na nabalutan ng lumot. Kaya kabilis marangkada. Ang edad ng palay natin ngayon, yan, ikot tayo para maiikot ko kayo. Ang edad ng palay natin ngayon ay stick, mag 7 days mamaya. 7 days na, 7 days na pala. Ayan, mula noong nailipat tanim. At yung palay natin, pansin nyo, ang kapal na. Tignan nyo Kaya tignan natin yung halos mawalan na ng espasyo. Ang planting distance natin ay 25 by 25 yung sinukat natin dyan. At may 20 by 25 din. At hindi maiwasan may 20 by 20 rin na naitanim. At yung naitanim dyan ay 1, 2, 3 hanggang 5 puno bawat tundos. Pero yung 1 puno, kagaya nyo, no, may minimal lang. Naisingit nila dahil nga sabi ko sa inyo, kung maliit yung puno ng palay, mahirap nila yan na dadayain na puro 1. Mas marami yung naitanim na mas maraming puno. Kaya nakuha natin yung gusto nating ayan, ang lalim dito, kaya ang tagal umarangkada. Kaya tignan natin, bago tayo magbitaw ng abono, ayan, tumutulon, okay lang ganyan na. Tapos isasara natin yun para magkatubig ito, para pag nagtanim yan, pwede na natin sabayan yan. Ay magbabase na tayo sa LCC. Kung napakalakas naman tapos maglabas ng suwi, ay yun na yung pang vegetative stage natin na ibinitaw. At ang poproblemahin na lang natin sa susunod ay yung reproductive stage na. Kaya bawat bitaw natin ng abono, tig 3 bags, mayroon yung sobra pa natin doon. May nakamix pa na kwan doon, hypercompost nandyan. Yung kwan, papakita natin sa inyo lahat para detalyado. Ito yung sobra, di ba 4 bags sana yung ilalagay natin na ipapaupo. Pero ang kinaya lang ng rate ng spreader natin, kasi kabilis naman, ay 3 bags lang. Ito 1620. Kaya naka-ready yung kung natin dyan magamit. Kaya yun lang rate natin. Kaya napakainam yan na makakatipid tayo. Ngayon dito sa harap, ang nakikita pa lang natin na epekto nang linagay natin manure, nalagyan natin ito yung lumot. At maganda rin pagbulas, hindi kasi makarangkad dahil wala pang time na natuyan ito. Pag nakatapos na dyan, yun yung time na kon na yan. Pero expected nyo, yung mga nalulubog na palayan, mas malakas, mas matangkad po yan, mas malalaki yung magiging puno. Ito yung nalagyan natin ng manure, tapos yun nalagyan noong kon lang yun, nalagyan yun noong kon na, linagyan natin yun noong nagpunla tayo. Yun, halos maubos din yung system nyo. Kaya tignan natin kung maiiwanan nyo nandun. Tignan natin differential, at least may pagbasihan tayo. Inubos ng punla yung manure dun, process manure. Kaya may nakahanda tayo dyan sa mga hindi nalagyan. Ang nalagyan lang ito, 1. Ito hindi na nalagyan ito. Ito hindi na rin, kasi nga dyan bumabagsak yung tubig. Dyan din bumabagsak yung tubig nito. Tignan nyo, ang kapal. Tapos yung nakahiwala, hindi na natin linagyan. Tapos yan, yung portion na alam ko na nauhugot yung tubig at medyo may kahinaan pa yung may kahinaan pa yung lupa yung linagyan lang natin.
Yun, hindi na. Yung pinagpunlahan natin noon, nakorek na. Ito, hindi na lagyan ito. Ito, magkakatabi. 1, ito mahaba ito eh. May higit 1,000 ito. Mga 1.5 ito. Or 1.4. Nandun yung kanya, 600 yun. 1.4 ito. Likod ng pigiri. Ang ganda ng bulas ng palay natin. Tignan nyo yung tinanim natin, walang namatay na dahon. Dahil nga, zero transplant shock. Unless sa katabi natin, bakit naninilaw pa yan? Dahil namatay yung mga dahon kahit maliliit na naitanim. Ito, wala yan. Ito, wala. Tignan natin, pero nalulubog kasi ang mga yan. Tignan natin kung kahabol. Kaya ang gagawin na lang natin dito, yung sinabi ko sa inyo, may pang support naman tayo na YM, yun lang yung isusupport natin. Kung lubugin yung sakahan ninyo, matagal ko nang ginagawa yan, na i-vlog na rin, pinapadaan ko na lang sa estomata muna yung pang support natin. Kaya sa 10 days, kung hindi tayo makapagbitaw pa ng last na yun, naibibitaw natin sa vegetative kasi nag-adjust na tayo nung nagpaupo na tayo. Kaya yun lang yung pagbitaw natin na pasoddan lang natin, sapat na yun, tatagal na yun dahil mayroon tayong hypercompose din na mag-hold sa mga sustansya para hindi nasasayang. Kaya kumpleto yan. Linatag natin sa inyo na makakatulong sa palay. Ito, lubog din ito. Tignan nyo yung natutuyan ito ng kapal na. Nabitak nga, ayun ang laki ng bitak. Kaya naubos yung tubig niya. Ang ganda pag ganyan na. Hindi na natin tatanggalin muna yan. Tubig niya, isara lang natin yun, makakaipon ulit ito. Pumunta lahat dun sa dulo. Tignan natin, ikutan natin, baka may nabitak din doon. Yun yung mga losses natin na may sumasamang nitrogen. Ito, hindi na natin nalagyan to, lubog lang kasi, kaya expected nyo mas mahuli ng umarangkada. Pero sa likod doon kapal, pati yun nakahiwalay. Ang lalaki na kasi yung palay dyan, maganda yung lupa dyan lahat. Yung excess natin na sustansya dyan lahat pumupunta, hindi na rin natin nalagyan yan. Talagang malakas na umani yan, na-improve na. Kaya napaka-importante yung i-improve nyo yung inyong sakahan para makalis ng gastos. Tignan nyo, hindi ganyan yung arangkada ng palay nyo. Ayan ganyan kakapal. Kasi yung sa lupa, ang unang i-improve nyo dyan, yung lupa ang pinakamaraming sustansya pagkunan ng tanim. Support lang natin yung pinupulyar natin ng macro at micronutrients, mga ppm na kulang sa lupa. Yung wala na sa lupa, okay, para makorek. Ito, hindi na kasi nalagyan na natin yung nakaraang cropping pa, pinagpunlaan natin, ang dami na nating nailagay dito, na-improve na. Pero ito noon, bakit ko pinagpunlaan? Mahina dun banda. Okay, nagkakasakit din yung palay dito. Ito, hindi na rin. Kasi yung tubig niya bumabagsak din dito, at dati natin pinagpunlaan to, talagang malalaki yung palay nito. Kita niya kung gaano tayo magparangkada, samantalang i-compare nyo na lang yan kasabayan natin. Tapos yun, nagabuno na rin doon sa matagal na yun, mga mahigit 10 days na ang mga yun. Hindi pa ganyan yung palay natin kung hindi lang sana daanan ng tubig yung mga side natin, ang kapal na nito. Okay, ganun na sana dapat at yung nasa gubat. Ito, yung dito tayo nag-umpisa, naglagay. Halos parehas pa lang naman, hindi pa natin ma-identify masyado. Dahil bata pa yung palay, may sapat pa nakuha sustansya. Tignan natin kung hindi na mabibitin sa ibibitaw natin sa 4 bags abono sa vegetative stage. Okay, nakapagbitaw tayo ng 4 bags abono sa vegetative, sa reproductive. Ang ibibitaw ulit natin dyan, pipiliin natin yung mataas na grado. Magbibitaw na tayo dyan ng 0060 0060 at may N, at may tulong naman yung ulan. Napaka-importante yung punla natin ay napaka-healthy, matigas. Okay, ito, nalagyan ito. Pinalagyan ko ito na mas marami dahil medyo may kahinaan. Pinalagyan ko rin ito ng mas marami. Okay, yung rate natin halos 2 bags per hectares, or magaan naman yun, 70 to 80 kilos lang yung nailagay natin per 1,000.
Ito, hindi ko na pinalagyan ito. Kasi ito, yung bagsakan nung sobra naman doon pupunta, malalaki. Kaya napaka-importante yung itanong ninyo sa inyong tagasaka or yung farm owner o iikot. Titignan niya yung standing crop. Okay, nang sakahan niya kung gaano kalalaki at maraming kalalaki yung puno ng palay at dami ng sowi. I-evaluate nyo na, yun yung malalaki yung kandon. Maganda, napakaganda na yung lupa doon at daming sustansya, ay wag nyo nang lagyan para maging pantay, para yung makatipid pa rin kayo. Ang lagyan nyo na lang yung medyo may kahinaan. Ito hindi na nalagyan to, kaya ang nalagyan lang natin yung nasa harap 1, 2, 3, 4, 5 lang pala. Pang 6,000 lang nalagyan natin ng manure. Yun lang yung ilinagay natin. Ang isang na-observe ko sa nalagyan ng manure, ayan yung kaibahan na. Ang ganda pag dito pala naka-straight. Pag tanghalin tapat yan, mas marami siyang lumot kumpara sa ito hindi nalagyan. Okay, yun muna yung observation natin. Mas maraming lumot yung hindi yung nalagyan kaysa hindi nalagyan. Yun muna, laking kon na yun. Tapos tignan natin yung medyo maiiwanan. Yun lang yung mayroon pa tayong natira doon, tinira talaga, lalagyan ulit natin, makakahabol din doon. Pwede yun, ginagawa na yan ng India SRI. Yun yung world record, 448 hectares. At marami pang mga Indian na naka 400, 5 yun sa SRI, System of Price Identification. Yun yung talagang tipid sa binhi. Okay, 3 kilos, 3 to 5 kilos ay per hectares na yun. Parang ganito yung ginawa natin, halos yung germination rate niya ay napakataas, kaya ang laking tipid, ang daming sumobra na binhi natin. Tapos tignan nyo naman yun, 1 to 2 puno bawat tuntos lang. Yung yung tawag doon, apan na linukatan dati nabuksan ito. Isara natin yan. Yan ang mahirap pag di pumasok yung kuhol nito, nabuksan, binuksan nung nito, katabi natin. Di pumasok, pulutin natin. Yan, actual. Di perwisyo. Kung ganyan mga katabi ninyo, bubuksan yung bilabil ninyo, ang daming kuhol, hindi ba nakapatay, papasok yung kuhol, imbis wala kayong uhulipan. At yung sustansya ninyo, yung lang naman ang dyan, nahugot. Yan na. Okay, kahit kasi hindi inayos yung kanal dyan, hindi lilinisan. Kaya dito humugot ng tubig. Tira natin. Tignan nyo kung may mga pagkatam yung mga nyo, gugulang na lang sila. Ganun lang ang style ng mga tira natin yan. Para hindi mawala, para wala na tayong pinapaakyatan, hindi na natin i-release yung nito tubig nito. Yan, balik tayo mamaya ulit. Yan naman itong nasa tabing gubat. Planting distance sa asok atin natin 25 yan. Parang malapit lang pero 25. Yun yung kamay natin. 25 yan, dahil nga may naitanim dyan 2, 3, 4, 5 puno bawat tuntos sa 18 kilos rate. Yan, kaya yan basta yung germination rate ay mataas. Yung binhi po natin, mataas yung germination rate nya. Tignan nyo kung gaano kakapal dito sa gubat. Okay, ganun lang, sharing ito, nalagyan na rin to. Wala nang sisibol na damo dyan. Tignan nyo yung lupa natin. Mamayang tanghali yan, puro balot ng lumot yan. Okay?
Ayan yan yung mga lumot na convert na. Yan yung lupa natin. Pansin nyo, yun yung mga lumot na ang ganda. Kita nyo, ganyan yung nasa topsoil na natin. Daming mga na yan microbes. Trabaho na ng mga din yung iba, bulate, earthworm, organismo. Ayun yung nakikita ko. Kung natuyuan yan, makikita nyo yung parang tae nila na ganyan na. Okay. Tignan nyo, hindi nila mayroon pang puno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. May 10 pa. Kahit wala nang suwi yun. Ganyan. Planting distance natin 25, 25. 25 yan. Para ang lapit lang, kaya napakaganda yung magpatanim ng bata. At manipis yung puno. Yun yung hinulip natin parang araw. Yun. May portion na makikita na yung baluktot nakaganon. Walang laman. Okay, ganun na lang. Sharing is caring. Cut na natin. Para at least nakita nyo yung sitwasyon. Tara pa doon sa kanal. Yan. Palikod naman, di ba? Yan. Tignan natin yan, ang dami natin panghuli po. Sa gilid-gilid kasi nandiyan yung mga kuhol na hindi pa nakalabas. Tapos yung tagi-isang tundos pala, tinitignan ko rin kung may katabi yung hinulipan ko, kunyari bakante, yun may pa isa-isa. Tinitignan ko, linalagyan ko rin ang isa. Pag dito tayo tumingin, makapal na rin. Di ba? Tignan natin yung magiging resulta ng protocol natin ngayon. Hindi ko sinunod na yung sa actual na lang ito. Susundin ko actual reading ng LCC at reading ng paglabas ng suwi. Nakapokus muna tayo sa paglabas ng suwi at konting binat. Dapat hindi malate sa pagbinat yung suwi, yung arangkada. Okay, para makamit natin yung kapal. Kung nakita na natin so hindi naman yung nakamit nyo yung kapal dahil sa wala nang espasyo, parang ganyan maghahanap po yan ng maraming abono. Ang ginagawa natin ngayon, malaking factors yung planting distance sa pagtaas ng ani at pagbaba ng abono, gastos, sustansya. Kasi kung mas dikitan yan, mas maraming abono ang kakailanganin yan, maghahanap na marami. Kung hindi nyo naibigay yan, abono na ganun, ay mahina ang ani po ninyo. Yan di ba? Konti lagyan pa natin to para hindi na tayo magpapasok sa susunod. Ayan, sinarado ko na kasi yan. Buksan natin saglit habang may kon pa. Papasukan natin, yun, may pumasok konti para pag urea 1620 bibitaw ulit natin 2 bags per hectares. Okay, papakita pa rin natin sa inyo. Okay, mabilis na lang yun, isibar ko lang yun, ilalagay ko na yan, ilalatag ko lang sa gitna, mabilis na lang yun. Agaan ko na lang ilatag yan, pababayin ko muna para walang dahilan para ma-burn effect yung natin, kasi napaka-healthy na, malaking bagay yan para hindi kayo atakihin ng insekto at magkasakit na magdesisyon palay ninyo. Yun yung mga dapat nyong iwasan. Aabunuhan natin yan, pababayin natin yung basa, mga 9 o'clock tayo mag-uumpisa. Mabilis naman yan pag nailatag na, wala pang isang oras tapos na. Gamit yung bigay ni shoutout kay Ma'am Mona, mapili yung spreader, fertilizer spreader. Napaka inam yun kung kayo ang nagsasaka at mabilis ang trabaho at konting pagod, kasi nakakapagod yung mag-itcha-itcha, ang tagal. At yung distribution pa ng fertilizer halos pantay. Ayun kagaya nun, walang laman. Ayan, may nalaktawan pa rin ako. Kukuha lang tayo dito. May nakahanda naman dyan. Ang dami. Mahirap palakihin kung marami. Ay, mayroon pala, hindi lang naka-arrange. Ay, kulang talaga, isa.
Ganyan lang yung ginagawa ko. Yung ginawa ko dito, nakaubos lang ako ng nakaubos lang ako ng 2 ganyan. Kasi 2 puno lang naman yung ilinagay ko. Yan, tara na. Para makapagtrabaho na rin ako. At papasukan pa natin konti na tubig ito. Yan, malapit na. Bukas bubunot at tatam na. Tignan yung planting distance dito para ma-actual natin. Ang katabi natin na tignan nyo kung nasaktan. Yan lang, planting distance. Ayun. Marami akong nakita. Masyadong malapit. Yan, ang kaibahan ng arangkada ng palay natin sa conventional farming at advanced farming, upgraded na protocol. Ito may 25-25 dito. Okay. At yung iba, mayroon din 20, 1 feet. Nasunod namang iba. May sumunod, mayroong hindi sumunod. Kagaya nito, tignan nyo yung gilid, ang ganda. 25 yung kanyan. Tara, okay, kakat na natin. Sharing is caring. Ayan, paikot lang natin. Ito yan, lalagyan ng manure. 1, tignan natin ito. Pag totally na magsusuwi na to, makikita natin yung kaibahan dyan. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 5 lang yung linagyan natin na manure. Yan yung mga maluluwang ang mga yan. Yung magkatapat na yan, may sukat din na tigwa 1.4 yan. Tapos ito 1,000 to, yun 1.1 yun. Kabisado area ng saka natin dahil tawag doon. Ito kasi noon may pilapil dyan, liit, tinanggal ko na rin yan. Tayo iniba natin yung mga pilapil dito dahil ang liliit noon. Kaya yung taga-saka noon si Marvin, may kalabaw, inunti-unti namin pinaluwang itong area. Kaya ang daming kanyan noon, trabaho. Marami yung tatanggalan ng topsoil. Okay, ayan, matubig pa. Ubos na ang katabi natin. Sa spray pa lang ng kuhol, siyempre nakasabay natin ito, ubos na. Kaya nga tinataasan ko to kasi yung galing dyan lilipat dito sa kanal, pupunta dito. Pag may natibag dito, papasok dyan sa saka natin. Kaya tignan nyo, napakahirap i-maintain kung ang saka nyo ganito, nakapalibot yung kanal, daanan, baka hindi nyo kayang i-manage yung taga-saka ninyo. Kaya kung yung taga-saka natin ayaw magpaturo dito, kaya tinuturo ko na, ay wala tayong aasahan na magandang ani. Ito, nalagyan ng manure, tignan nyo. Napapansin nyo, marami pang lumot dyan, kita nyo? Yun yung kanya, sa lumot siya. Sa standing crop ngayon, nauuna siya sa lumot. Kung na-EW dito, ang dami na, ang ganda na sana. Yung kung nakapagpatuyo tayo. Expected nyo yan, wala na. Sisibol na damo. Nakita nyo naman yung lupa. Yung pinakita ko kanina doon, low seed na parang yung topsoil ay nabuhaghag na lahat yan nabuhaghag na ng mga microbes dahil nga kargado yan ng sustansya na. Naglagay tayo, yan, i-summary natin. Ang nailagay natin dito ay per hectare 3, ito 15,000 kasi ito 3 bags 1620. Pag per hectare 2 bags 1620, may mix na 15. Tara natin yan, 15. May mix na 15 pack per hectare na hypercompose. Yun, tapos nung first day, kinabukasan na ilipat tanim, ay nag-spray tayo sa soil ng YM. Bali 0.5 liters per tank load. Okay, 500 ml per tank load, pero 5 loads lang yung nagamit natin. Biruin nyo yun, 5 loads. 5 loads nyo, divide 15,000. Ilan yung kaya ng sprayer?
na ganun yung ginawa natin. Punta yung YouTube channel natin, Agritipid PH. Mapapansin nyo yung nalagyan, no? Kumpara dito, hindi pa nagkalumot, mamayang tanghali pa yan. Ayun yung, kung malayo pala tayo, nagpo-form na. Pag nasikatan ng araw yan, balot yan ng lumot hanggang gilid. Kahit na may tagas dito. Okay, na-explain na natin lahat, ha. Nag-i-spray yung katabi natin. Tapos ano ba? Yun yung ano, tapos binunot. Paansin ninyo, ha, yung punla natin, binunot ito sa punlaan ng na-advancean. Nag-advance ulit sila. Nabunot ito, nag-umpisa mga alas 2, mainit yun. Nandyan pa yung sikat ng araw. Nabunot, ibig sabihin, nasikatan na ng araw yung kinabukasan. Nasikatan ulit ng araw. Ang lakas ng sikat ng araw. Nung nagpatanim tayo, ibig sabihin nun, kung mahinang klase, yung pagpupulan ninyo, na-transplant shock na yan, ganito. Yung kasabayan natin. Tapos yung nandun, kasabayan natin mga yan. At nauna pa yung iba doon na area. Tapos kinabukasan pa, nasikatan pa rin ng araw. Ibig sabihin, kahit nasikatan ng araw, yung protocol po natin, yung itong ginawa natin protocol mula sa punlaan, pag-alaga ng hybrid pa to, maselan, pag-alaga ng punla, at paglagay natin sa soil ng loaded na sustansya ay walang transplant shock. Kita nyo naman, what you see, ulitin natin, kung ano nakikita ninyo, yan na. Sundan nyo lang, nasa YouTube channel natin. Ito, inahanda ko na rin. Baka may time na titigil na tayo sa pagbablog. Okay, kaya balikan nyo lang po na YouTube channel natin, Agritipid PH. Doon na lang kayo kumuha ng ibang impormasyon. Naka-upload naman yan. Nasa 300 mahigit na yung mga videos natin yan, piliin nyo lang. Pero itong ipoprotocol natin ngayon, abangan nyo ito dahil talagang sobrang less yung inputs ngayon dito. Okay? Sharing is caring. Okay, ganun na lang. Maraming salamat. Yung sukatin natin yung tubig. Nasa 1 inches lang, okay pa. Hindi naman nalubog, hindi kayang lubugin na. Matangkad na yung palay. Kahit di yan sa pinakamalalim-malalim, ang kwan lang dyan kasi matagal pa umarangkada, mahuhuli umarangkada. Pero once na malalim na ugat niyan, once na matuyuan yan, sakahan natin ay napakainam na. Tignan nyo. Ito, hindi nalagyan ng manure. Tignan nyo yung topsoil. Paano sisibol yung kanyan? Hindi ganyan, parehas yan. Lumot yan na naging brownish na. Hindi makakasibol yung damo dyan dahil nabalutan, totally nabalutan ng lumot yan. Mamayang tanghali yan, puro green ang makikita dyan. Kasi kailangan niya ng solar para makita yung mabilis dumami. Mayroon pa dito. Yun yung trabawin natin. Mayroon na. Makikita, mas madali na kasi tignan kung buhay na, kumapal na. Madaling tignan yung wala. Ayan yung trabawin natin. At itong yun, unahin natin yung isara para makaipon. Okay, maraming salamat. At ito, magsasanbag tayo ng kon dito. Dito naman yung unang pinitak natin, magulo pagkatanim dahil dito sila naglas at pinakuliglig din natin. Sharing is caring. Makapal naman na yun makapal na yun. Nakakon lang kasi kung malapit, siyempre nakatutok. Pero pag kon mo, makapal na. Cut. 5 days, magsi 6 days mamaya, tanghali. Yan, tapos na, wala na tayong activities. Waiting na lang para sa 7 to 8 days fertilizer application po natin. Tapos sa 10 days ay mag-soil spray ulit tayo, kahit soil spray lang muna. Malilit pa naman yan pala, magsusowe pa yan. Para mas mabilis yung trabaho po natin. Nakapokus tayo ngayon sa soil para makorek na, gaganda na yung pH. At yan, naka-maintain na tayo ng tubig kasi hindi naman natin makukuha kasi nagtapapatubig pa yung dito sa harap.
ng kanal at side. Kaya ganyan na lang natin, nakakuan yan, naka-maintain na yan. Kung maabot niya, masaturate lahat yung lupa ay bababa naman dito. Dito naman bababa yan. Kahit yun na trinap ko na para sakto na pag nagbitaw tayo sa 7 to 8 days o 7 days, 1 week, magbitaw tayo ulit ng high N at high potas, ay high N at high P, phosphate. At maglilis tayo ngayon ng expenses kasi mura yung 1620. Yun lang bibitaw natin sa early stage. Tapos sa mga sa gitna nasa 20 plus days ay bibitawan natin yung isang 0060. Okay, dahil makapal na yan yung palay natin sa edad na 20 plus days. Ang kapal na nga doon sa madaling natuyuan, makapal na po doon. Unang umarangkat expected dyan, pero dito sa mga nasa lulan natin, bagsakan ng tubig ay expected na malalaki yung mga magiging palay po dito dahil dito bumabagsak yung sobrang N. Okay, sharing is caring. Tapos na naman yung exercise. Happy farmers. Puntahan nyo lang YouTube channel natin, AgroTipid. Baka hindi na tayo mag-upload sa mga ibang susunod na buwan or araw. Ito na siguro yung last na kon natin sa pag-vlog. Yung mga sinasabi ko sa inyo na father ng dalawang tagasakan katabi natin dito, yan, nanilalaw pa rin. At yan, yun siya. At yan, magpapabunot sa 5 daw. At maganda raw yung nagtataka siya sa ginawa natin dahil napakaganda. Hindi muna tayo magpapakain na sa 7 to 8 days dahil tignan nyo yung palay natin, kalakas pa rin buminat at yung sustansya ay napakarami. Hindi mo na, ang daming lumot. Tignan nyo, nabalutan, marami tayong gagawin dito. Wala mo na, lalo't palang sila nagpapapasok, ang lakas doon sa gubat. Sa 5 pa pala magpapatanim. Tapos susunod naman itong mga pamangking ko, yung 2 hectares dyan banda, papakyat din doon. Yun yung last na papakyatan. Sana maganda kung naisabay. Yan, kaya maraming nakakapansin talaga itong palay po natin. Yung protocol natin napakaganda. Tingnan nyo kung gaano naka-green. Green na sa oras ng alas 3. Yun yung mga nauna pa yung mga yun, pansinin yung kulay, ang lakas na umarangkada. Yan, nakakuan yan ang lalim yan ganito. Kaya hindi na makaporma yung tawag doon. Kung may sisibol pa dyan, wala na talaga, hindi na makaporma. Nyo, kung gaano ka-loaded yung lupa natin kahit na ang lalim ng tubig nasa 2 inches na yan tubig kasi trinap ko na doon, sinagad ko na para hindi pupunta doon. Punong-puno ay ang lakas ng tubig dyan. Ay ganyan muna, napaka-healthy. Kung healthy tinanim natin, healthy rin po yan, diretso na. Huwag nyo lang pabayaan. Okay, sharing is caring. Pause. Ibang ko naibasura na natin yan, nasira na. Decompose na natin dyan. Tapos yung kandon, pag gumaan na ipunta natin dito lahat. Oh, Luna! Kung nasa likod naman ay ganun din, nabalutan ng lumot, ang dami. Nabalutan yan, pansinin nyo, yun malalim banda dun. Tapos yung madaling matuyuan, tignan nyo ang kapal na lalo dun sa nasa gubat. Tapos yun nakahiwalay ganda ng bulas ng LP na nuwit natin dito. Loaded yung lupa natin. Yan, okay, sa ganyang paraan nakatipid na tayo. Di mo na tayo magpapakain. Ano lang yun na ibitaw natin, 16-20-0. May mix na hypercompose. Yan, ang rate natin doon ay 1 kilo per hectares or 10 pack. Ayan punong-puno ng tubig. Yan kuan natin, ayan sinagad na umaapaw dyan.
Nakaganyan na yan, oh. Kasi nga diretso yung patubig. At least yan ay nitrogen lang, yung sumasama naman dyan konti. At sa sakahan pa rin natin pumupunta, kaya hindi pa rin considered losses yan. At meron naman tayong pang support, yun yung pinang-soil at spray natin na YM. Tignan natin sa mga ilang araw ay mag YM na lang tayo. Sa 10 days hindi pa tayo pwedeng mag-abono. Patapusin muna natin yung nagpapakyat ng tubig doon, dahil sayang lang yung nitrogen. Maiiwan naman dyan yung P, pero yung nitrogen sasama sa daloy ng tubig at hindi tayo makapagpatuyo. Sakto pag nagpatuyo na tayo ay napakainam na. Okay, yun yung protocol natin. Gawin nyo lang, sundan nyo, i-loaded nyo rin yung parang ginawa ko. Okay, nagtitipid tayo. Mahal kasi po yung T14 at mababa yung N at saka P. Kaya ang laki ng purpose ng P sa early stage. Kaya nag-load tayo ng ganyan. At meron naman tayong sapat na K sa early stage. Yan yung galing sa dayami na pinabulok natin at hypercompose at nasa YM. Okay, kaya sa papunta sa reproductive stage, doon tayo maglo-load ng mas mataas na K. Sharing is caring. Ang kapal doon, no? Minsan doon tayo mag-videos. Sharing is caring.